Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng isang press conference ang Pangulo kung saan ay isiniwalat niya ang di umano ay listahan ng mga 15 kontraktor na kumukopong ng lahat halos ng mga flood control projects dito sa Pilipinas. Parang nais niyang papaniwalain tayo ngayon na seryoso siya sa kanyang anti-corruption drive. At nagulat ako sa ibang reaksyon, lalo na sa mainstream media, na parang punong-puno na ng papuri sa Pangulo dito sa kanyang ginawa. Well, don't get me wrong, sang-ayon ako sa ginawa ng presidente na yan. But will this be enough? Or is this just part o bahagi lang ito ng another political tactics of Malacanang to get to what they want at saka para maiwasan ang mga repercussions itong lumalabas na issue na yan tungkol sa flood control projects. And here are the things na hindi sinasabi na dapat natin na ikonsidera. Ang revelasyon ba ng Pangulo ay exclusive or walang ibang makakaalam nito, makapagbibigay nito, kundi siya lamang bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Well, ang sagot po dyan ay hindi. Lahat po ng ni-reveal niya mga datos ay public records. It is easily accessible to the public, dapat, at saka sa mga senador, sa mga kongresista. Siyempre, mga congressman, hindi mo naman inaasahan na ito ay iimbestigahan nila. Pero ang Senado, with Senator Marcoleta at the helm of the Blue Ribbon Committee, inaasahan na natin na sa investigasyon dito sa committee na ito ay lalabas at mapipilitan ng DPWH na ilabas din lahat ang mga detalye na ito. Ibig sabihin lang nito, kahit na hindi inilabas ni Presidente Bongbong Marcos yung mga detalye na yan, lalabas at lalabas yan. Inunahan lang nila ang mga mag-iimbestiga para sabihin na kami ang nag-umpisa, kami ang nauna. Kung hindi ba tatawagin ng Presidente ang TPWH o ano pa mang sangay ng pamahalaan, hindi nila malalaman yung mga datos na ito? Hindi po. Kasi ang lahat ng proyekto na ito ng flood control projects ay projects that are under the DPWH, which is under the Secretary Bonoan, who is the alter ego of the President. Ano po yung konsepto ng alter ego? Ang Cabinet Secretary as an alter ego, ibig sabihin yan, pag kumikilos ang Cabinet Secretary, siya ay kumikilos na parang siya rin ang presidente. Siya rin ang kapalit ng presidente. So, dapat lahat ng impormasyon na hawak ng departamento ng DPWH ay presumably alam ng presidente. At anuman ang kilos na ginawa ng Cabinet Secretary, dapat alam ng presidente. 3 taon, mahigit kalahating trilyong piso na in-administer ng DPWH ang pondo dito sa flood control projects. At ngayon, sinasabi nila sa atin, kunwari, na eto yung mga kontraktor, 15. Ano ang kulang dito sa revelasyon na ito? Well, binigay niya ang listahan ng mga kontraktor na ibigay niya man o hindi ay malalaman din natin. Pero ayaw niyang pangalanan kung sino-sino mga ito. Merong isang reporter nagtanong sa kanya. Sabi niya, sino-sino ba yung mga congressman na maaaring sangkot dito sa mga kontraktor na ito? Ano ang sagot ng Pangulo? Sinisi pa yung journalist. Wala na daw bang investigative journalism? Bakit daw hindi i-research at alamin? Mr. President, you have the record in your hands. Hawak-hawak mo na eh. Lahat ng records sa'yo ng DPWH na andyan po lahat, pati yung corporate records. Sino yung mga opisyalis niya na involved dyan, yung mga bidding nila, the bid documents, kasama dyan yung articles of incorporation. It's already there in your hands.
Bakit ipapa-research mo pa? Alam nyo, Mr. President, ako sa tingin ko, alam din naman ng mga members of the press kung sino-sino yung mga yan. Kasi isa-search mo lang po yan sa Google. Punta ka sa sec.gov.ph at pakikita mo doon, tatype mo lang yung pangalan ng mga korporasyon, makikita mo kung sino yung mga corporate officers. I think what the press people are trying to do or saying, they're trying to test if the president will be brave enough na banggitin ang pangalan ng mga kontraktor at na congressman din naman na involved sa katiwalian na ito. But apparently, he is not. He is not willing to steer controversy at this point. Ang gusto lang niya, ibigay sa ating listahan ng mga kontraktor. Ano ang kulang pa doon sa pagpapahayag na yan ng listahan ng mga kontraktor? Well, sinabi mo yung mga kontraktor, but mind you, hindi ibig sabihin isinumiti mo yung listahan ng kontraktor, ibig sabihin ito ay liable na agad yung mga kontraktor na ito. Wala pong deklarasyon pa ang Malacanang na ang mga project na ito ay punong-puno ng katiwalian. Sinabi lang nila, eto yung mga kumupong ng mga kontrata. But kung ang ebidensya ay magtuturo na may katiwalian sa pagkuha na yan ng 15 kontraktor, ay wala pa pong napapatunayan. But here's the strange thing. Kung sinasabi mo na may 15 kontraktor na kumupong ng lahat or nag-corner ng lahat halos ng flood control projects, posible ba na walang alam ang cabinet secretary sa pangyayari na yan? At kung alam yan ng cabinet secretary, posible ba na hindi mo yan alam bilang isang pangulo? Kung sinasabi mo, Mr. President, with due respect, na hindi mo alam ang nangyayari dyan sa DPWH, hindi ka rin po na-exonerate o napawalang sala dito sa sitwasyon na ito. Because you are the President. You're supposed to be in control of the situation. Lahat ng cabinet secretaries ay naririyan na nakaupo ng dahil sa iyo. At kung gusto mo silang palitan, you can change them anytime. But why is the Secretary of DPWH still there? Kahit na ikaw na mismo ay nagsasabi paunti-unti ng revelasyon na kunyari ay merong mga kinorner ng mga kontrata sa Kongreso o sa DPWH. Matagal na po naming alam ito, matagal nang alam ng sambayanan that there is a working syndicate in these branches of government, sa mga departamento na ito, kahit na sa Kongreso, na may mga ilang pili na kumukorner ng lahat ng mga kontrata na ito para sa kanilang personal na kapakinabangan. Ano ang napala ng sambayanang Pilipino sa revelasyon na ito ng Pangulo? Technically, wala po. Wala pa tayong napapala tungkol dyan. Ang meron lang na nangyari dyan ay it's like a warning shot to all the members of Congress, yung mga mayayaman dyan sa Kongreso ng mga kontraktor, na kumorner na lahat ng kontrata na ito. Sinasabing na sa inyo, nung SONA pa lang, ang sa pantaha ko, yung call niya na yan against corruption is a warning shot. It is a shot across the bow of the ship nitong mga kongresista na huwag kayong kakala sa akin, hawak ko ang alas at maimbisigan kayo kapag kayo ay lumayo sa akin. Marami pa tayong pag-uusapan dito. Pagmamasdan natin yan at pakinggan nyo ang magiging kwento ni Escombro tungkol dito sa sitwasyon na ito sa Malacanang. Patuloy pa rin tayong mag-aral, magsaliksik, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.